ito yung crave ko na nasa. Natatawa ko sa sarili ko, yung Starbucks na hinahanap ko. Kanina ko pala siya nadaanan. Louis Vuitton Ship, Starbucks Reserve Roastery. Ang ganda! Wow! Hi guys! Welcome back to my channel. So we are still here in Shanghai, China. And today, we are going to explore yung mga shopping areas dito sa Shanghai. So may nakita ko, first is Qipo, parang market. Maganda doon kasi mga wholesale prices, tapos pwede kang maghagal, pwede kang tumawad. Yun yung mga lumalabas pag nag-search ako sa TikTok. So pupuntahan natin yung Qipo market. And then after, i-explore natin dito sa East Nanjing Road. Kasi ito talaga kung saan yung hostel ko located. Dito talaga yung parang sikat na shopping area. Pero hindi ko siya extensively na-explore. Dinadaan-daan ako lang siya lagi kasi may iba akong itinerary. But today, we will focus dito nga sa East Nanjing and sa Qipo Market. I-check natin yung quality and prices kung kaya ba. Pero before we start, kumain muna tayo. So, sakto may nakikita kong parang street food area dito sa may East Nanjing Road. Ayan. So, tara. Explore natin yung mga Chinese street food and then kain tayo. Ano kaya masarap kainin? Intestine. Parang intestine. We also have barbecue. Ayan na yung mga octopus. Ano kayang kakainin natin? Yung intestine, masarap kaya yun? Ay, yun lang yung tindang pagkain. Dito parang more on mga ano na siya eh. Oo, mga dragon. Parang mga bilihan na ng mga gamit dito eh. Yung sa harap lang yung pagkain. Ito oh, kung mahilig kayo sa feng shui, di ba minsan may mga ano-ano yan? Pwede bang hawakan yan? Natural red agate. Agate. Yan, yung mga bags. Oh, cute. Pero dun lang yung kainan. Or mag-restaurant na lang tayo. Sige, try natin mag-restaurant kasi pang 4th day ko na dito sa China. Hindi pa ako nag-restaurant. Yang naman ako sa sarili ko. Parang awang-awa naman lang ako sa sarili ko. Lagi, joke lang. Ito, okay na siguro yan. Kasi naka-Chinese character siya. Pero from the looks of it, meron silang mga dim sum. Ano ba to? Crab. May mga crab. Okay. Let's explore a little more. May restaurant din kasi dito eh. Ito naman, anong meron dito? Pansit. Palabok, no? Parang palabok. Chinese sweet soup. May barbecue sila. May mga dessert. Yung guys, nagsisearch ako ng mga top food to eat in Shanghai. First is Xiaolongbao. Ang nire-recommend nila is Din Tai Fung. Although, na-try na kasi na meron naman sa Philippines yan, no? Xingjiaobao. Ito yung nakain natin pala. May nakain na pala tayong local food dun sa may Yuyuan Garden. Nakain natin yung pork na yan. Ano pa ba? Hong Shao Ru. Braised pork. Sige nga, gusto ko ng braised pork. Where to eat? Sige, ayun. Luro Fan. Oh my god. Ito yung favorite namin ni Anson sa Taiwan. Braised pork rice. Luro Fan. So yun guys, may na-search ako. Lai Lai snack dumpling. Meron daw mga Luro Fan. May mga dumpling. So it's just a 4-minute walk lang naman. So tara, lakarin natin. Sana meron silang mga ganong tinda. Actually guys, isang kanto lang from East Nanjing. Doon kasi sa East Nanjing more on shopping. Pero isang kanto lang. Sunod na pala. Sunod na pala yung mga restaurants dito oh. Mga local restaurant. Kung gusto niyo kumain. So saan kaya tayo dito na lang? So yun guys, may meron sila mga braised pork, sweet and sour chicken. Dito na lang siguro tayo. Diced chicken. Parang sisig to no. Pero chicken sisig. Salt and pepper. Magkano kaya dito? Wala kasing presyo sa labas. Pero tara, laban na tayo. Ayan guys, so parang maliit lang siya na local restaurant. Ito na. Tara, laban tayo. Ribs.
So guys, ito yung mga pagkain nila. Parang kikrave talaga ako ng braised pork. So maybe I'll go with this one. Medyo mahal siya pero laban ko na. 56. Yeah, this one, one. One. Okay. Yeah. Hi. Okay, I see. You have rice? Yes, you rest. Yeah. Rest. Yeah, one. That one. Okay. One. Okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Okay. Thank you, Shishe. Okay. Okay, so ang binili ko is braised pork. Mas mahal siya, 56 yuan or 440 pesos. Pero yung kasing kinikrave ko talaga today. Pero if you want, meron naman silang mas mura actually ito. Meron silang mga, ayan, 22 yuan lang. Yung egg, 22 yuan. Yung fried meat, 32. Ayan. Pero may 28 sila yung gulay. Pero ito yung sa akin, 56 yuan. Ang rice nila is 2 yuan or mga 16 peso. Parang sa Pilipinas lang na magkano ba rice sa atin? Ganun din 16 pesos. Or mga ganun. Mas mahal pa yung rice sa mga Jollibee. So yun guys, dumating na yung ating order, yung braised pork. Ayan o. Medyo malaki yung serving. Tapos order ako ng kanin and cola. Let's go! Titignan nila ako, naiya ako. Meron ng chopsticks dito if you want. And meron din sila. Gusto niyo. Pero usually pang soup to, pero baka kailangan ko ng kutsara. Kita niya? Naiiyak ako magsalita kasi nakatingin sila meron tayong audience impact. Titignan nila yung ginagawa ko. Ito na. Actually medyo malaki siya. Kung dalawa kayo pwedeng sharing good for two. Cheers. Cheers. Ito yung crave ko na nasa. Yung medyo may tamis na alat. Di ba ganun yung braised pork? Medyo matamis na medyo maalat. Yun yung gusto kong kinikrave ko na lasa actually. Ang laki ng serving. 1 kilong baboy ba ito? Oo. Ang laki ng serving guys. Parang gusto ko yung sarsa. Ilagay ko siya sa may dito sa top. Ganun. So kung may sabaw yung kanin ko. Ay, wala. Okay rin yung pork nila, hindi siya super, hindi naman siya yung melts in your mouth level, pero hindi siya matigas. Ang lambot ng pork nila. Sabi. Ayun guys, kakatapos na ng ating lunch. Siguro yung rating ko sa braised pork nila, mga 8 out of 10. It's not bad, okay naman, malambot yung karne, may manamis-namis naman. Pero siguro kasi yung standard ko ng parang braised pork, iniisip ko na lasa yung sa Taiwan, yung sa may shiminding, yung mumurahin. Di ba? Doon kami kumakain ni Anson, yung parang tinadtad lang siya na baboy na parang pinakuluan. Na ang sarap, ang flavorful kasi doon, ang rich ng lasa. Not bad, pero mga 8 out of 10 lang siya for me. Ayaw yata ng panlasa ko yung mga yung mga mamahalin. Yung panlasa ko, yung gusto niya yung mga street food. Tara, sana tayo? Shopping na ba? Wow. By the way guys, daan lang tayo sa Miniso saglit. Kailangan ko lang bumili ng ballpen. Kasi meron akong kailangang isulat na resibo. Anyway, para magkaroon kayo ng idea sa mga content creator. Tapos meron ako, dala-dala ko to lagi. Yung parang BIR receipt. Kasi for example, di ba, may mga nakakatrabaho akong brand. Tapos, hindi naman kasi agad-agad magbabayad yun eh. Parang after ilang months. Tapos minsan kasi magme-message sila na, hey Marvin, pwedeng pasend na ako ng parang bill, ng receipt, ng ganito. Parang invoice, service invoice. So, tsaka ko palang isi-send sa kanila. Wala akong ballpen. Tapos sabi nila na pwedeng pasend na kung kaya hanggang bukas para daw mabayad na nila agad. Siyempre, kailangan mabilis tayo. Kailangan ma-send ko na sa kanila today para ma-send na yung bayad sa atin. Wait lang guys, na-distract na naman ako. Parang gusto ko mag-DQ kasi ang init. Ay, ang mahal ng DQ nila, 30. So, magkano yung 30? 80, 160, 240, ganun. So guys, pumasok ako sa mall na to. Ayan. Ito lang sa may Nanjing area. Kasi naghanap ako ng ballpen, wala akong mahanap. Ang nahanap ko is DQ. So, ito is 31. So, mga 230 pesos pa yata, no? Medyo mahal ang DQ nila dito. Mura yung pamasahe, mura yung train, mura yung DD, pero mahal ang DQ.
Walang bansang perfecto. Laging merong mahal. May mga aspect na mura, mayroon ng mahal. For those of you who are wondering pala kung nakaka-access dito ng mga social media, yes, na-access ko pa rin kasi naka-eSIM ako. So, ang masasuggest ko sa inyo, i-turn off nyo talaga yung location. Punta kayo sa settings ng phone nyo, applications, tas depende sa kung anong app yung gusto nyong i-turn off. Ako, tinurn off ko application ko ng TikTok, baka marinig nila. Pwede ba yun? TikTok. Titignan tuloy ako ng mga tao. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tinurn off ko yung location. May option doon na allow location, sabihin nyo never. I-turn on nyo na lang pagdating ng Philippines kasi nadidetect nila. And then naka-eSIM ako. Ay hindi ako nagko-connect sa kahit anong wifi sa cellphone ko. Kasi kahit pag mag-connect ka sa wifi nila, nadidetect talaga nila kung nandito ka and hindi ka nakaka-access ng social media. So yun yung dalawa kong secret. Turn off location. Ay, tatlo pala. Turn off location, use eSIM, and number 3, never connect to their Wi-Fi. That's why ang kinuha ko talagang eSIM is unlimited siya. Sorry, nagtunaw siya agad kaya medyo natapon ng slide kasi sobrang init. Naka-unlimited data ko kasi nga, syempre kailangan sa trabaho ko na mag-connect sa social media and mag-upload ganun. So, 2,000 pesos good for 15 days pero unli na yon. Pero kung gusto niyo lang mga 5 gig, 10 gig, mura lang guys. Mga 300 pesos I think, ganun for 1 week. And then, ano pa ba? Yun lang, naka-turn off lang talaga yung location ko. Nagagamit ko, like pang 4th day ko na ngayon. Hindi wala pa akong problema sa pag-access sa social media. Dati kasi, natanggal yun kasi bigla ako nag-connect sa wifi. Tapos parang after ko mag-connect sa wifi, di na ako makakonect sa social media. Pero I think yung pinaka malaking factor, turn off location. Yun talaga yun. Kasi pag tinurn off mo yung location, hindi naman nila makikita kung nasan mo ginagamit yung app mo. And then, ano pa ba? This is my 4th day being cashless in China. So as in Alipay lang ginagamit ko. Kung hindi nyo pa napanood sa last kong vlog, Alipay. Yun yung pinaka-helpful na app. And then AMAP. AMAP talaga sa navigations. Actually, iniisip ko kung tutuloy pa ba tayo sa Quipo Market. Kasi dito pa lang sa Nanjing, ang dami nang pwedeng gawin. Kagaya na lang dito nga sa harap ko, itong M&M's. Lagi kong nadadaanan yan, pero hindi ko pa napapasok yan. So sabi ko, what if pasukin ko na lang yung mga stores dito na hindi ko napapasukan? Kasi ang haba nitong Nanjing, East Nanjing Road eh. Ang major problem ko ngayon is yung pag-upload ng mga raw files ko. Kasi siyempre malalaki yung files ko. Inaabot ng 50 minutes, 1 hour, no? So malaki yung video files ko. Kaya for some reason hindi kinakaya ng data ko, ng eSIM ko. Hina-hotspot ko yung wifi ko sa phone to my laptop. Hindi niya kaya. Wala na akong choice. Yung laptop ko kinonect ko na sa wifi. Kasi nga 'di ba, hindi na kaya ng data ko. Kinonect ko sa wifi. Nung kinonect ko sa wifi, hindi ko ma-access yung YouTube. Hindi ko ma-access yung tawag din, yung Google Files, ganun. Kasi nga naka-wifi. So, ang ginawa ko, nag-VPN ako. So, kinonect ko muna sa VPN ng Philippines. For some reason, nata-turn off yung VPN ko pag nagko-connect ako sa wifi. Gamit kayo, siguro depende sa VPN. Yung VPN ko kasi is parang ano lang. Yung lakas mo magsabi ng VPN pag ikaw narinig ka dito. Actually, sabi naman ng iba kong mga Chinese, local Chinese na nakilala, even sila gumagamit naman doon ng VPN. Pero syempre, wag ka lang lantaran, ganun. Wag ka lang lantaran na naka-VPN ako, ganun. Pero ang lakas ng boses ko. Ganun. Gumagamit naman yung iba kasi may mga ibang Chinese ako na nakilala sa Thailand na may Instagram sila. Tapos sabi ko, paano ka nakakapag-Instagram? Di ba bawal yan sa China? Tapos sabi nila, gumagamit sila ng ganun. So pwede naman. Actually, hindi naman daw sila like super strict talaga. Pero syempre, wag mong pangalandakan. But anyway, going back to VPN nga, nagtatry ako mag-connect sa laptop ko na i-VPN ko sa Philippines, tapos magko-connect ako sa wifi. Now off yung VPN ko. Hindi ganun kalakas yung VPN ko. Feeling ko yung mga Nord VPN, baka mas malakas yun. Yung sa akin kasi parang joke lang na VPN. So, ayun yung mga suggestions ko sa inyo. Especially if meron kayong mga trabaho, tapos mag-work from dito kayo, baka hindi nyo ma-access yung mga Google Files. So I think dapat Nord. I think malakas yung Nord VPN. Yung sa akin kasi Tunnel Bear, parang nadidetect siya, tapos na-turn off.
So hindi ako makapag-upload ngayon guys. Feeling ko matagal akong walang upload. Itong China vlogs ko baka late to ng mga 1 to 2 weeks kasi 11 days ako dito sa China. So 11 days ako na hindi makakapag-send ng raw file sa editor ko. So 11 days din siyang walang may edit. 'Di ba, domino effect ang ating mga problema ngayon. Pero hinheads up ko na naman si editor about the situation. Ang dami ko ng chinika pero in summary lang naman, kung normal social media lang and search, kaya ng eSIM turn of location, kaya siya. Pero if mag-China kayo and then balak nyo mag-work from China, tapos may mga video calls kayo, may mga Google Files, I recommend you use a strong VPN. Ha? Okay guys, nag-decide ako na next time na lang yung Quiapo Market kasi mas maganda daw pumunta doon kapag umaga. Kasi pag hapon doon, nagko-close na yung ibang mga shops. So baka umaga natin siya puntahan. Dito na muna tayo sa area kasi this is East Nanjing Road. Meron pang West Nanjing Road. May People's Park. May utang pa ako sa inyo na Yuyuan Garden. Pupuntahan natin mamayang gabi. So actually, dito pa lang sa area namin, marami pang pwedeng gawin. Sabi ko, gawin muna natin yung mga hindi natin nagagawa dito. So, sige nga, pasukin muna natin itong M&M's. Parang naku-curious ako dito sa M&M. Lagi ko nakikita to eh. Pasukin natin. So yun guys, ang cute dito ng mga M&M's. Marami silang mga M&M's figures. It's 259. Cute. 100 for one and 259 for three pieces. For 3, okay. Okay. Three inside. Okay, see, 109. Sheshe. So 109 daw ang one pieces. 109. 109. So 856. Mahal pa lang M&M. So pag tatlo times 3, 25. Pero ang bait ni Kuya ha. Sinabi niya yung presyo kahit hindi ako nagtatanong. Kumbaga malaki siyang store na puro mga M&M products. Kung may kasama kayong kids, for sure, mapapabili sila dito. Ayan no, ang kakit ng mga M&M products nila. Too cool for school. Meron. Ang cute. Okay, so lahat na nandito M&M's, M&M t-shirts. Ay, ang cute ng bathrobe, M&M bathrobes. Pero this is 199 or parang 200 yuan. Ang daming tao guys, sorry. Pero mostly mga kids. So tingnan nyo, may mga M&M ano sila dito. M&M stocks. Great Wall of Chocolate. Ang ingay, ang daming tao. So yun guys, puro mga M&M's yan, no? Tapos kung bibili kayo, gaganyan, no? Pwede kayo mamili ng flavor, bibili kayo ng assorted. Ang ingay dun sa area kasi mga bata, tapos mga excited sila. Excited silang bumili ng mga, ay may HBAF din pala dito. So kung may mga kids kayo, ipasyal nyo sila dito sa M&M's, mapapabili ng mga chocolate. May HBAF din dito parang sa Korea pero hindi nakakapasok guys. At least nakita natin yung M&M store. Yung pala yun. Yung guys, meron din mga Pandora. Ito, shopping street kasi itong East Nanjing Road. Mamaya punta tayo kasi nandun yung The Bond at yung Yuan Garden. Pero this time, siguro explore naman natin yung west area. Doon pa. West Nanjing Road. Kasi lagi lang tayo nandito sa east eh. Tignan natin kung ano bang makikita sa West Nanjing Road. Guys, nag-underpass ulit ako dito. Ito yung People's Park, yung sinakyan natin sa papuntang mga Disneyland, ganyan. Yan, malawak din to. Ay, itong People's Park, gusto nyo bang bisitahin natin? Meron ditong area na parang naghahanap sila ng asawa. So nga ba yun? Pero dito na yung papuntang West Nanjing Road. Ayan o. West Nanjing Road. Pwede ka lang umakyat dyan. 30-minute walk siya. Ay, pag weekend pala yun. Guys, dito sa People's Park, during weekend, meron dyang mga naghahanap ng asawa. So, yung nanay nila, may mga letters, tapos sinasabit-sabit nila dyan sa park. Tapos kung gusto nyo ng mapapangasawa, pwede kayong maghanap dito. Kaso weekend kasi yung nangyayari, ngayon is weekday. Guys, pakita ko lang ulit yung app para like ma-familiarize kayo. Ito yung A-map. Ito yung lagi kong map na ginagamit dito sa China kasi sobrang helpful. Ayan, West Nanjing Road. Tapos click nyo lang itong blue.
Yan, kung gusto nyo mag-taxi, meron naman dyan kung DD and malapit lang ang DD. Magkano lang, mga, mura lang, ganun lang, mga 7 or 8 yuan lang. Tapos kung gusto nyo mag-train, isang line lang, line number 2, 7 minutes. Kung mag-walk ba, ilang minutes? Ay, ang layo pala ng i-walk natin, 22 minutes. Pero sige, maglalakad ako. Sorry guys, next time ko na ipapakita sa inyo yung DD ha. Parang gusto ko kasi maglakad eh. Merong murang app dito, lagi ko namang sinasabi sa inyo DD. Hindi ko pa na-try kasi lagi ako naglalakad. Sorry na. Parang sarap kasi maglakad eh, oh, di ba? Sige, bukas ita-try ko mag-DD guys. Magdi-DD ako bukas para sa inyo. Para ma-check natin kung magkano ba yung presyuhan niya. Pero nakita niyo naman, di ba? Mura lang din. Parang siguro times 3 lang yung babayaran nyo kung magti-train kayo. Pero kung grupo naman kayo, kung tatlo naman kayo, mas convenient siguro DD na lang kayo. Pero syempre iba pa rin kasi kapag naglalakad ka, iba pa rin kapag pa-public transportation ka. Ako kasi yung type of traveler na gusto ko ini-immerse yung sarili ko doon sa lugar. So mas gusto ko yung naglalakad ako. Pero kung syempre limited yung time nyo at gusto niyo talaga marami kayo mapuntahan, baka mas okay DD na lang, no? Pero lakad muna tayo dito guys ha. Ayan, may mga park din sila. One thing that I love about Shanghai is marami silang mga puno. Although mainit talaga pag summer, pero somehow nakakatulong yung mga puno sa kanilang malaking city. Hindi pa rin nawawala yung mga ganyan-ganyan nila. Ayan, may train station dito, line number 1, 2, and 8. Ayan o, 1, 2, tsaka 8. I think napakita ko na naman sa inyo kahapon or sa mga nakarang araw yung pa-public transportation. So mag-break muna tayo from the public transpo. Lakad muna tayo guys ha. So actually guys, chinek ko, hindi naman pala 22 minutes walk. 22 minutes papuntang train station ng West Nanjing. Pero this area is West Nanjing na pala, no. So para ma-gets nyo, ito yung East Nanjing, letter E, no. So lalakarin mo yan papuntang The Bund. Ayan, The Bund, ito yung dyan tayo nag river cruise, magaganda yung building. Tapos yung katapat niya, doon tayo nung isang araw, Shanghai Tower, Lujizui, yung Lujizui area. So Lujizui, Huangpu River, The Bund, East Nanjing, tapos lakad pa kayo, nandito na tayo sa West Nanjing naman. So kung titignan ko yung West Nanjing, may mga Porsche, may mga Porsche, mga buildings, offices, ganyan siya oh. Ano ba pinagkaiba, Marvin? Bakit may West Nanjing, may East Nanjing? Ang East Nanjing parang nakafocus siya sa shopping center, very touristy. Mas touristy ng East Nanjing, malapit kasi siya sa The Bund. West Nanjing naman, it's more of a medyo upscale business district, ganun yung atake niya dito oh. No? Kasi mga tao parang kakagaling lang sa office, no? Alam niyo yung West Nanjing Road, parang it's giving Makati, no? Parang Makati siya. I think if you have extra time, you can have a look here. Para, syempre, it's also nice na mag-check ng ibang areas. Pero kung limited lang yung time mo, pwedeng mag-focus ka na lang sa may East Nanjing, no? Kasi nandun naman yung talagang turista. At least na-explore pa natin yung ibang areas dito. Trung Nguyen, parang Vietnamese yan ah. Nguyen. Yan, Balenciaga. Medyo luxury shopping yata sa area na to. Ay guys, ito na. Ang bilis. Ito na, Louis Vuitton na parang ship. Sa Google kasi, trinay ko mag-Google, tinamad lang ako mag-aim up guys ha. Sabi niya sa Google, mag-walk pa ka ng 15 minutes, di ba? Ayun pa yung Louis Vuitton, no? Pero nandito na. Oo. Okay, mag-Google, mag-aim up na kayo. Tinamad lang talaga ako mag-aim up. So, ayan na, cute. Thank you for the recommendation dito sa Louis Vuitton ship. Ayan, wala to sa itinerary ko pero may biglang nag-message lang sa inyo guys. Thank you. Ayan, dami ring tao pala. Marami din pala tao sa West Nanjing Road, sa area lang na to, sa may Louis Vuitton ship. Tapos yung mga crowd pa dito, oh. Diba? Mga panalo yung crowd, may mga pasando pa si Mayor. Ito yung West Nanjing Road Station. Katabi lang pala kung gusto niyo yung mapuntahan yung LV ship. Ito yung LV ship yan.
Katabi lang siya. Exit number, ano lang kayo, ano ba to? Line number 13. Yan. Tapos joke lang pala na wala masyadong tao sa West Nanjing guys. Marami pala. Yung dinaanan ko lang pala yung wala masyadong tao. Pero pag nandito na kayo mismo sa West Nanjing Road, marami rin palang tao dito. Parehas lang pala sila ni East Nanjing. May mga milk tea shops, barbecue. Ito may mga shopping din dito. Hoka, shoes. No one else but Chu. Ay, ang cute. Ang cute ng tagline nila. No one else but Chu. Ito si Chu. Kim Chu. Oh my God. Habang naglalakad ako dito sa West Nanjing Road, guys, naalala ko tong binilhan ko ng parang mga ganong ganyan. Mga ano yan, 5 yuan, 6 yuan. Na parang mga pancake na ganyan. Tapos naalala ko, kumain kami ng ate ko dito. Ito ate, kung mapanood mo to, di ba kumain tayo dito? Tapos nag-flashback sa akin, West Nanjing Road pala yun. Hindi ko na kasi maalala kasi naka-tour kami. So, dinadrop off lang kami. Tapos sabi, okay, dito na kayo. Meron kayong 30 minutes to explore. Ngayon kasi na nagko-commute tayo, mas nagigets ko siya. West Nanjing na pala yun. Yan na yung train station ng West Nanjing. Tapos yung biggest Starbucks in Shanghai, nandito na rin. Sige, total, nandito na tayo. Puntahan na lang din natin. Ayun. Yun lang yung gusto ko kapag nagdi-DIY. Mas nagigets ko kung saan yung daanan. Mas naiintindihan ko siya. Pag naka-tour, wala akong alam sa mga nangyayari. So yun guys, naalala ko kasi bumili nga kami doon ni ate. Kumain kami doon. Alam mo, masarap yun. Gusto niyo bang i-try natin? Mamaya medyo busog pa kasi ako eh. And so, meron din sila mga tinapay dito. Ito yung mga tinapay nila guys. So, 6 yuan. So magkano lang yun? Mga 24, no? 11 yuan. Mga 70, 80 pesos. Ayan. Ganyan yung mga tinapay nila dito. Para may idea kayo, 9 yuan, 12 yuan. Parang sarap. Parang gusto ko rin ng milk tea. Wait lang. Ay, hindi mag-Starbucks pala tayo, no? Pero pwede namang hindi tayo umorder sa Starbucks. Pupunta lang tayo. Ayan, West Nanjing Road na pala ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, I recommend magstay kayo sa Nanjing area or People's Park area para walking distance lang kayo sa lahat. Hindi na kayo masyadong problema sa transportation. Kung magti-train man kayo, 1 stop, 2 stops lang kayo. Saan nga ba yung Starbucks dito? Ayun, ayun, doon. Sa harap. Guys, West Nanjing Road. Ito ulit si Chaggy guys. Sikat nilang bilihan ng drinks dito. Kung gusto nyong matry Chaggy. Natatawa ako sa sarili ko. Yung Starbucks na hinahanap ko, kanina ko pa pala siya nadaanan. So ito yung Louis Vuitton ship, no? O, dahil lakad tayo. Katapat lang pala siya yun. Starbucks Reserve Roastery. So magkatabi lang pala sila. Tumawid-tawid pa ako. Parang dati wala pa to. Bago ba to? Parang dati wala pa to guys. Nung pagpunta namin sa China, tong Louis Vuitton na ship, like that was last year. Wala pa siya. Diba? Parang wala naman kami nakitang ganyan sa katapat ng Starbucks. Pero ngayon yan, bagong bago. Louis Vuitton ship. Katapat lang siya ng Starbucks Reserve Roastery. This is the 3rd largest Starbucks in the whole world. Number 1 yung sa Chicago daw. Number 2 is nasa Japan. And number 3 is nandito sa Shanghai. Ang init. Dami palang tao din dito pag hapon. Pumunta kami dito last time umaga, wala masyadong tao. Pero pag hapon, jam-pack. Siguro nga guys, bago to. Kaya ang daming tao. Parang bagong attraction ngayon dito sa Shanghai. Itong ship na yan. Jam-packed, oh. Dati nagpunta kami ng ate ko dito, naka-picture pa kami dito ng walang tao, ganyan. Buong Starbucks ngayon. Jam-packed. Tara, pasok tayo para magpa-aircon. Yun guys. Ay, dati may picture din ako dyan, yung may Shanghai na sulat. Daming tao ngayon, ha? In fairness. Dito guys, makikita nyo kung paano nila ginagawa yung mga beans. Ayun, makikita nyo yung beans ng kape nila. Tapos yung mga equipment na ginagamit nila sa pag-roast. Ayan. Lawak ng Starbucks na to.
So may other floors pa yan. Pero grabe puno ngayon na. Ano bang meron? Holiday? Pero medyo mahal nga lang dito guys. So 48 yuan yung ganyang bread. Ito 30 yuan. So medyo mahal yung kanilang mga tinapay, no? 230 to 300 pesos. Paktas tayo dito sa may itaas. Yan, dito naman sa second floor. Grabe dami pa rin tao kaya dito sa second floor. Yan, may mga bar sila, pwede kayong umupo-upo. Ang lawak. Parang gusto kong umupo kasi magsusulat ako ng invoice. Guys, ito yung mga kape nila dito. Meron silang 52 yuan. Mahal, no? Ito naman 62. Parang almost 500 pesos na to, ha? No? Nag-back out ako, guys, kasi ang mahal kasi, guys, eh. Di ba yung isang drinks nila parang aabot na ng 500 pesos. Tapos yung pastry nila mga 300 pesos. Kaya ko naman, baka naman, grabe guys sa akin guys. Kaya ko naman yung ganun, pero kung meron namang other options na mas mura, tsaka wala naman akong special. For example, kung may friend akong kasama, okay lang sa akin kasi magtatambay kami sa Starbucks, magkukwentuhan kami. So parang binabayaran namin yung kwentuhan, yung pwesto. Pero for example, ngayon na wala naman akong gagawin, tapos ang mahal, dito na ang kuripot. Nakakainis yung sarili ko. Ang kuripot guys, Starbucks Reserve Roastery. Ayan. Doon na lang tayo sa mga chagi, kasi mga kape-kape dyan sa gilid. Parang same lang naman siguro yung lasa. And then, hindi pa tayo masyadong ito, naging travel vlogger, lahat-lahat ng kuripot pa din. And guys, mag milk tea na lang tayo kasi mura lang yung milk tea dito. 16 yuan lang. So, 16. 125 pesos. 16 lang dito sa Starbucks. 60. So, ang laki ng difference. Okay lang. Di lang nila ako pinapansin. Busy ba kayo? Dito na lang tayo guys sa kanilang tea shop. So, buti kasi ito yung credit card ko di ba naka-link sa Alipay. Every time na ginagamit ko, may notification ako na nare-receive. So, ayan. 13 lang pala. Akala ko 16. 13 yuan lang yung dinidak nila sa amin. So, magkano yung 13? 102 pesos. 100 pesos lang yung milk tea nila with pearl. Di ba? Mura lang din dito yung mga milk tea. Compared sa kanina 60. Pero syempre binabayaran mo kasi yung lugar doon sa Starbucks. Pero kung gusto ko lang naman uminom at nagsusulat ako sa invoice ko kasi nakabili ako ng ballpen sa Family Mart. So this is 3.5 yuan. Magkano lang yun? Mga less than 20 pesos or 20 pesos yung ballpen. I guess hindi kami nagkaintindihan. Language barrier is real. Kaya pala 13 yuan lang kasi hindi niya binilagyan ng pearl. Kanina kasi may tinatanong siya tapos sabi ko yes. Baka akala niya, ang tinatanong niya yata, walang pearl. Tapos sabi ko yes. 16 yuan yung may pearl. Ito wala. So 13 lang. Parang healthy tea ko ha. Parang rice tea. Wait lang, magsusulat lang ako ng invoice para may pera ulit tayo. Ayan guys, tambay muna tayo dito. May kuwan dito. People watching lang tayo habang inuubos lang yung ating drinks. So makatapos ko lang din mag-fill out ng invoice, tapos binigay ko na. Para may idea lang kayo, for example sa mga ginagawa namin as content creators, may mga brands kasi na kailangan hindi kanila kukunin hanggat wala kang invoice. So better na i-register mo talaga yung sarili mo sa BAR as a business kasi para makapag-issue ka ng invoice. So usually yung mga brands hindi naman yan agad-agad magbabayad sa'yo ng pagka nagtrabaho ka ngayon, babayaran ka kaagad. Minsan 1 month, minsan 2 months, minsan more than pa nga eh. Dapat marunong ka rin mag-budget kasi kung for example, bili ka lang ng bili tapos hindi yung mga receivables mo hindi pa pala dumadating, ma-out of budget ka. Ako, grateful lang ako kasi mayroon akong YouTube. Yung YouTube kasi monthly talaga na nagbibigay, di ba? So, somehow nababudget ko. Pero yung ibang content creators na walang YouTube, like ano lang, Instagram, TikTok, tapos mga brand collaborations, yun, medyo mas mahirap sa kanila for me kasi minsan hindi mo alam kung magbabayad ba yung brand on time, ganun. So, dapat talaga hindi ka one day millionaire. Dapat ano ka lang, marunong ka mag-budget. Okay guys, balik na tayo sa East Nanjing Road, no? So meron namang train station dito, line number 2, West Nanjing Road. Sasakay lang ulit tayo, balik to East Nanjing. So yun guys, bibili lang ulit tayo ng train ticket. Magkakatabi lang naman yun, di ba?
East Nanjing Road, People's Square, West Nanjing. Nandito tayo sa West, pumunta tayo sa East Nanjing. Lujazui, ayan, nagpunta rin tayo last time na. So, bili lang tayo, East Nanjing East. So, 3 yuan. Pay using Alipay. Scan QR code to pay. Sobrang kayang-kayang i-DIY ang Shanghai, guys. Like, yung 4 na stations na yun na sinabi ko magkakatabi, ang dami ng mga tourist attractions doon. Kung kaya nyo nga maglakad like me, kaya siyang lakarin. Medyo malayo, pero kaya. Ganun. Okay guys, we are back here sa very vibrant, lively, busy area of Nanjing, East Nanjing Road, no? Ayan siya. Meron palang malaking Apple store dito. Gusto nyong pasok tayo? Pwede kayo mag-video doon. Check natin yung mga presyo ng mga Apple products nila dito. Ang laki ng Apple store nila, oh. Mas maganda yung East Nanjing Road pag gabi, no? Aminin nyo. Mas nagugustuhan ko dito pag gabi kasi dahil sa mga ilaw ng building. Pero mas ang dami rin ng tao. Maybe it's part of it, no? Part ng charm ang madaming tao. Kasi pag nasa China ka talaga, marami talagang tao dito. Especially this is a big city, no? Shanghai. Guys, yung kanilang Apple 16e. Ayan, 4,499 RMB. Kinonvert ko na sa calculator, 35,339. Paano ba ito maging English? So, malaki yung Apple store nila dito. Ano pa bang gusto nyong malaman? 16 Pro. Ang cute nito, color pink. May ganito pala. White. Black. Ay, may green din, ah. Cute. Blue. Ano ba to? 16? Apple 6, iPhone 16? Magkano kaya? Paano natin makikita? Hindi natin naintindihan yung nakasulat, eh. Saan ba yung presyo dito? Hindi ko alam. Ito guys, so iPhone 16 Pro Max 9,999. So kinonvert ko sa calculator 78,541. Pero ilang gig kaya yun? Ayun lang, pag bibili kayo sa mga ganito, syempre be ready lang na makipag-usap kayo ng kasi minsan ang hirap bumili pag may language barrier, di ba? Pero meron namang Google Translate, minsan Google Translate, or meron ding yung magsasalita ka, ganyan. Pero ayan, pwede kayo bumili dito. Actually sa area na to, sa East Nanjing, magkakatabi na yan sila. Dito Apple, katapat lang ng Apple, merong Samsung, ayun. May Samsung din doon kung gusto yung bumili ng mga Samsung. Tas, syempre, hindi rin sila papatalo sa kanilang brand. Ang kanilang palagmamalaki na Huawei. Yan, may Huawei din dyan. H&M. Ay, ang ganda ng building na to, oh. H&M building. Yan guys, meron din malaking Pop Mart store pala dito, oh. Katabi lang siya ng parang sa may Huawei. Ito yung Huawei. Guys, Shibuya Crossing. Dito sa may Nanjing Road, merong area na sobrang daming tumatawid. Para sa Shibuya Crossing. Ang ingay. Sige, I love Shanghai and marami na ako mga positive na sinabi dito. Pero siguro may mga few negatives lang ako na napapansin sa mga tao dito. Pinakauna, minsan ang lakas ng boses nila. Normal lang naman sa kanila yun na nag-uusap-usap sila. Pero minsan ang high pitch lagi, no? So parang minsan napapatingin ko, parang nag-aaway sila. Mukha lang sila nag-aaway pero ang taas lang talaga ng boses nila. So, I'm not sure, negative siya sa akin siguro kasi minsan maano sa tenga, pero hindi naman siya negative siguro sa kanila kasi normal lang nila yun. Ang second na napansin ko negative, hindi sila marunong pumila. Parang kahit may pila na, gagawa sila ng paraan na mauna, parang ganun, parang, diba, for example sa mga attraction, sa mga Disneyland or sa mga sa yung river cruise, 'di ba? May pila na, nakapila na kami. Tapos biglang yung mga nasa likod ko, minsan nauunahan nila ako. Tapos parang nakalinya na nga tayo, 'di ba? Nakalinya na nga tayo, tapos nauunahan pa nila. Kung yung mga Japanese, sobrang
ano nila mag-follow sa linya, as in nagpa-follow sila. Dito naman sa kanila, hindi sila talaga marunong pumila. Wala silang ganon. Minsan pag gusto nila maunahan kanila kahit nakapila ka. Ay wait, may naisip ako na isa pang medyo negative. Dito sa Shanghai, I'm not sure kung buong China, pwede ka mag-smoke kahit saan. Sabi nila hindi naman daw talaga siya legal, pero hindi sila sobrang strict sa ganun. Minsan makikita ka nila may nagsisigarilyo somewhere, so minsan kung ayaw mo ng amoy, baka mapapalingon ka, ay bakit may nag-yosi dito? So ayun lang, yun yung mga few negatives na napapansin ko. But other than that, I'm loving this city. Ang linis, ang ganda ng mga buildings. Okay ako sa Shanghai so far. Yun guys, sa East Nanjing Road, since very touristy, expect ka talaga na maraming tao dito madalas. So ganyan. Yun guys, isa sa mga sikat din na pinipicturan dito, the Peace Hotel. Ayan yung building na yan, no. Pero I'm not sure kung paano ka makakapag-picture with this number of people. Marami nilang photo bombers. So yun guys, pag nilakad nyo itong East Nanjing Road, Peace Hotel, dadating na agad kayo dito sa may The Bund area na sobrang gaganda ng mga skyscrapers. Diyan tayo nag-cruise dati, river cruise, no? Ito yung Pearl Oriental Tower. This is Shanghai Tower. Pero may river dyan guys ha. Tatawid kayo dyan sa may Lujiazui, dun sa kabila. Pero dito The Bund area to. Pero ang daming tao, tignan nyo. I don't think this time pupunta tayo dyan kasi tatagal tayo sa sobrang dami ng tao. So liliko na ako dito sa kanan. Bago ako dumiretso doon, The Bund. Pag lumiko ng ganito sa kanan dito, Yuyuan Garden. So doon muna tayo sa Yuyuan Garden, lakarin natin. Parang hindi ako ready na makipagbardagulan sa The Bund. Kasi pumunta na naman tayo dyan nung isang araw, no? But ayan, para lang mas better nyo ma-understand. Pero sobrang daming tao lagi dito. So yun guys, yun yung number of people na pupunta sa The Bund. Tignan nyo. Ang dami. Oh, ang dami. So hindi tayo pupunta dyan. During The Bund, dito tayo sa may kanan. Mas chill dito. Papuntang Yuyuan Garden. So yun guys, chinek ko, medyo malayo pala yung Yuyuan Garden. Pwede kayo mag-line 10-25 minutes. Pero mag-walk tayo. Ang walk is 23 minutes. Ayan. So yan, bibigyan naman kayo ng navigation ni A-Map. Medyo malayo, pero isipin ko na lang nagbaburn ako ng calories. Nakailang steps na ba tayo today? Ang goal ko kasi lagi 20k. 13 pa lang, 13,000 pa lang. Sige, mag-walk tayo. Tara, lalakarin ko lang guys. I'll see you sa Yuyuan Garden. So guys, we finally arrived here sa Yuyuan Garden. So finally nakita na natin siya na merong ilaw-ilaw. Actually nagpunta na kami dito ng ate ko before pero umaga. Ang ganda niya pala sa gabi kasi may pailaw si Mayor. So tingnan niyo yung mga temple. Wow, nakaka-add sa beauty niya yung parang lighting. Tapos dito pala, oh, paggabi meron parang blue na mas may mga usok-usok na parang may illusion para bang merong river na umuusok or hindi ko alam kung anong gustong mangyari. Ulap ganon. Ang ganda niya, oh my god. Oh, parang merong mga mist na lumalabas-labas. Ang ganda ng kulay niya. Buti na lang bumalik tayo dito. Kasi di ba nasa renta, hanggang alas 10 lang dito yung ilaw guys. Baka magpunta kayo ng later than 10, baka hindi nyo na ito maabutan. Pero ang ganda ng Yuyuan Garden. It's a classic Chinese temple, no? Yan. So ang Yuyuan daw, it means Garden of Happiness or pwede ring pleasure garden. So based sa aking nabasa, ito daw is kinonstruct ni Pan Yunduan ba yun? Basta Pan Yunduan. Tapos ginawa niya talaga to para a peaceful place for his parents. Kapag tumanda na daw yung mga magulang niya, gusto niya merong ganitong klaseng tahimik na lugar sana na mapagpapahingahan yung parents niya. But now it's a very very famous tourist attraction na dito. At parang hindi ka na makakapagpahinga dito dahil sobrang dami ng tao. May tulay pa dyan. Pero ang ganda no. It's giving something eh. Ang ganda ng bridge kapag may pailaw siya. Pero ngayon syempre parang kinumbine na nila. It's a classic temple pero sa mga baba may Arabica na oh. Tingnan nyo.
Arabica coffee. So parang may Pop Mart. So I'm not sure if it's a good it could be a good thing, pero minsan medyo masisira niya yung aesthetic na. Syempre it's a classic temple tapos biglang modern, no. Somehow siguro kailangan mag-evolve sometimes para maging tourist attraction siya, of course for business. Pero syempre hindi na siya, I'm not sure if it goes well together. Pwede naman, no, like classic and then modern dito. Pero siguro maganda kung walang mga ganyan. Like makikita mo talaga yung totoong beauty ng temple, but that's life, no? We have to evolve and kailangan talaga mag-improve para sa magkaroon ng mga trabaho yung ibang tao, magkaroon ng business. It still looks good pa naman. Ang ganda talaga ng kulay dito. Na-inlove ako sa kulay niya, oh. Oh, kaso nga lang may mga shops dito sa baba, no, oh. So ngayon guys, 8:30. Pagka 8:30 parang namatay yung mga ilaw, tapos parang may performance ba yung mga building. Ayan, no. No. Hala, ang ganda. Hala, ang ganda. Oh my God, ang ganda. Ang ganda, 8:30 guys. I'm not sure kung every hour to, pero ngayon is 8:30 PM. So may mga kanta, tapos ang ganda ng ilaw, oh. Wow, ang ganda ng Yuan Garden. Ang ganda. Disneyland, parang sa Disneyland din meron din silang night show. Alam nyo ga, pang 4th day ko na dito sa Shanghai, wala pa akong picture na sarili ko. Pero marami akong picture ng mga lugar. Yun na lang ipopost ko, mga picture ng lugar. Wala akong picture lang sa akin kasi madaming tao, ang hirap pag selfie. Ang ganda! Wow, thumbnail! Ay, namatay na. Mahirap pa? Ay, ang bilis guys. Ayun na siya. 8:34 pa lang, no? Parang mga 3 to 4 minutes lang yung show. Parang may mga umiilaw-ilaw. So you have to be here at the right time, no? 8:30 kanina. Saktong 8:30 biglang nagkaroon ng ganong mga pa-show si Mayor. So kung gusto niyo pumunta dito sa Yuan Garden, mga ganong time maganda. Pero karamihan sa mga attractions dito sa Shanghai, mas maganda talaga siya kapag gabi. Kaya minsan kasi nga mainit, late ako nagsisimula. Pero sobrang late din ako natatapos, like 11 to 12 AM. So kahit magsimula ako ng alas 12 ng tanghali, natatapos din ako alas 12 ng gabi. So parang 12 hours pa din. So okay na din. Depende sa inyo. Pwede naman magsimula kayo ng umaga, pero kasi pagkagabi, pagod na kayo, wala na kayong energy. And most of the attractions kasi dito is maganda siya sa gabi. Ayun yung The Bund. Di ba yung The Bund, yung mga doon, yung mga buildings, maganda siya sa gabi. Yuan Garden, maganda siya sa gabi. Disneyland Fireworks, maganda siya sa gabi, di ba? Ayan, no, ang gaganda ng mga spots dito, guys. Kung meron lang kayong kasama ang taga-picture, ang ganda nito. Oh my gosh. Kaso, ang hirap naman mag-selfie sa ganyang kadaming tao, di ba? Isa-set up mo yung tripod mo dito, tas good luck. Pero ang ganda ng area na to, oh. No, ang gandang photo spots. So yan, sa Yuan Garden may mga restaurants na rin sila sa baba. Ayan, kung gusto niyo kumain ng mga dim sum. May mga bilihan ng may nagba-basketball, may bilihan ng mga souvenirs, ganun. Yan, medyo busog pa kasi ako, parang ayoko pang kumain, pero marami mga kainan dito. Andito na naman si Chaggy. Si Chaggy na kahit saan tayo magpunta may Chaggy. So medyo malawak din itong Yuan Garden, no? Marami kayong pwedeng lakaran-lakaran. Pwede kayong bumili ng mga souvenirs. Ayan, meron ding Shake Shack. Ano to? Ah, parang merong chocolate museum. So yun guys, meron dito mga figurine ng hayop, tas made up of chocolate sila, oh. May lion,
May deer. Ano? Tsokolate. Ang daming chocolate. Amoy na amoy ko yung chocolate. Ang bango. Animal figure ng chocolate. Guys, so grabe, no? Ang daming chocolate yung ginamit nila para magawa yung mga ganito siguro. Grabe, no, guys. Ang ganda, oh. Hmm? Parang dragon yung kanyang kulay. Oh. So yun, guys, sa gilid ng Yuan Garden, marami dyang mga tinda, no. Kumain na naman tayo, or dinaanan natin siya last time. So hindi na tayo pupunta dyan, but kung pupunta kayo dito, please check that out. Okay? Okay, na-check natin last time, no, guys. Hanggang 10 PM lang itong ilaw ng Yuan Garden. So I think it's 9:41 na. 9:40. Ayaw magpakita. 9:41 na. So mga 19 minutes na lang magto-turn off na to. Actually, chinek ko rin yung The Bond, yung mga magagandang ilaw doon, 'di ba? Nagstay ako doon ng isang gabi. 11 PM wala na ring ilaw. So dito hanggang 10 PM sa The Bond hanggang 11 PM kung gusto niyo. Naisip ko kasi, sabi ko, what if pumunta ako ng madaling araw dito sa Yuyuan na parang walang tao, or what if punta ako ng 1 AM sa The Bond parang walang tao para makakakuha ko ng magandang picture. Kasi guys, pang 4th day ko na wala pa akong picture. Pang 4th day ko na wala pa akong picture, pero hindi pala pwede ganoon. Nagsasara pala yung mga ilaw. So hanggang 11 PM lang doon sa The Bond. Iniisip ko nga kasi nung nagdalakad dito, actually kahit dito maraming nag-aalok sa'yo ng picture. Even sa The Bond, marami nag-aalok sa'yo ng picture. Iniisip ko nang magpa-picture kasi pang 4th day ko na wala akong magandang picture. So wala akong ma-upload. Hindi pa ako makapag-upload sa Instagram. Day 4 ko na wala pa akong ma-upload sa Instagram. Magpa-picture ba tayo dun? Check natin kung magkano, tara. Tapos kung affordable lang naman, pa-picture na tayo para lang may ma-upload ako sa Instagram. Actually guys, na-realize ko pag mga ganitong oras, mga 10 PM, hindi na pala siya super crowded, oh. So I think makakuha naman ako ng spot ko dito. Tapos ayun yung background ko tomorrow. So naisip ko bukas, dadaling ko, di ko kasi dala yung tripod ko. Tapos meron na rin akong clicker. So magta-tripod ako dito, tapos magki-clicker ako. Kasi pag ganito mga alas 10, nagle-lie down na yung mga tao. Kanina kasi pag mga alas 7, alas 6, di ba? Alas 8, ang daming tao dito lagi. So siguro isa pang tip, kung gusto niyo magkaroon ng magandang picture dito, tapos solo traveler kayo, punta na lang kayo na medyo late na kasi pagka 11 magsasara na yung mga ilaw na yan. Yan, magsasara na yan mamayang 11 PM. So ngayon 10, medyo siguro umuwi na yung mga tao, yung mga malalayo pa yung pinagstayhan kasi syempre ang trend ang trend baka kasi magsasara din ng mga 11 or 12. So umuwi na sila. So ang natitira dito, konti na lang. So I realized, ayan, marami mga vacant seats dito. So what I'm gonna do is tomorrow, sakto bukas, jump pack ba ako bukas? Parang may mga konti pa akong pupuntahan. Pero sa gabi, siguro sa gabi magchichill ako, hindi ako masyadong lalabas para pagpunta ko dito fresh. Kasi ngayon medyo ramdam na rin kung gaano lala yung pinagdaanan kong init to dito. Ang init, so baka bukas na lang para medyo fresh tayo. Pero if you want, marami nag-o-offer dito ng mga pagpo-photos kung gusto niyo mas professional looking. But ako kahit isang maganda lang, kahit makiklicker na lang ako, tapos marami akong mga magagandang shots ng lugar. Kailangan ko lang ng pang cover photo na isa post, tapos yung mga susunod na post, mga lugar lang sa Shanghai. So yun guys, nagstay pa ako ng konti to confirm kung 11 ba talaga nagko-close yung ilaw. Yes, 11 PM, look. Wala na yung ilaw. Ito yung Oriental Pearl, Shanghai Tower. Ayan, nawala na yung makulay na ilaw. So hanggang 11 PM lang sila dito. Eh yun lang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa pag-explore sa Nanjing area, East Nanjing Road, West Nanjing, at pati na rin sa Yuyuan Garden, no? Bukas is our last full day dito sa Shanghai. So meron pa tayong mga explore mga konting lugar, and then after that pupunta na tayo sa isa pang city dito sa China, no? Maraming salamat guys. I'll see you again on the next one. Buyers! Meron ng parang nagpapatrol na motor na pit 11 na, uwi na kayo.